Lalagyan po namin ng ano ng windshield washer yung ano yung sasakyan ni Mahal na Reyna. Gawa ng importante po ito pagka bumabagsak po ang snow. Tinawag po ako ni Mahal na Reyna gawa ng hindi niya alam kung paano kapain yung pagbukas po ng ano hood. Sabi niya kapa ng kapa si Mahal na Reyna, nasaan daw yung hook dito. Kaya tinawag niya po ako no. Winter, spring, summer, or fall, tuloy ang buhay sa Canada. Pero dito lang yan kinakapa lang yan ito na dali-dali. Mahali ka. Halika rito, tulungan mo ako. Nagagalit po sa akin si Mahal na Reyna. Kanina pa po pala ako tinatawag. Akala ko po kasi alam niya So ito lang tuturo ko po kay Mahal na Reyna. Ito Ito, tuturo ko sa'yo. Ito po si Mahal na Reyna, umaga-umaga po nakagalit po sa akin. Ilang beses ko na tinatawag, ayaw mo. Ito lang yan Ayun nakikita mo yan. Ito lagi mo tatandaan. Ito, ganun mo. Tapos yan ito. Ayun kita mo yan yan yun yung nagagalaw na yan nakita mo yan. Basta ito tatanda mo lagi. Yan. Sige, kapain mo. Ito. Yan, nakita mo, may hook. Diba? Napakasimple po. Napakalaki po ng mangangalay ako. Wag mo kong kikilitin Ayan po si Mahal na Reyna. Maganda po yan pag lalong nagagalit. Napuprosin yung kamay ko ma'am. Malamig po ang ngayon panahon. Hindi na po ako nakapagsuot ng kung ano mga damit winter jacket kasi po biglaan po yung tawag sa akin ni Mahal na Reyna. Dahil po sa napakalaki niyang problemang ito lang. Yan po yung yung hook na pinoproblema po ni Mahal na Reyna. Maglalagay. Ilagay mo na kaya yung okay na ba? Nalagay mo na? Nalagyan mo na? Tapos na. Hindi mo lang nagpasalamat. Okay na. Ayos na. Yun. So magandang araw po at magandang gabi. Kung nasaan po kayong araw na to, At yung araw po ni Mahal na Reyna hindi yata maganda. Yeah. Yan, frozen po kung napapansin nyo, malamig po talaga, dito po natunaw na yung ice gawa ng nasikatan ni Haring Araw. Ayan po, nako po. Ayan yun. So yung mga sasakyan ng kapitbahay natin nandoon na. Yun, tumatakbo si Mahal na Reyna. So ito na po ang buhay natin dito pag ganitong may snow na. Tara po, pasok tayo at makapag-coffee. Ayan ano na yan? Hanggang next year na po yung snow na yan. Ito na po yung natin, yung backyard natin. Ayan, halika na Saya, pasok na. Talagang puting-puti na po, Nako po, halika na, halika. Malamig. Ano yun? Pagkain na naman, ha? Pagkain na naman. Sandali lang. So, mga kainags, napanood ko po yung vlog nila Alvin at Emma. So, uuwi rin daw pala sila ng Pilipinas, doon sa San Jose Occidental, Mindoro. Kaya lang po, 3 araw lang yata sila sa San Jose Occidental, Mindoro. Pero magkakasabay po yung yung uwi namin. Mauuna lang sila ng ilang linggo. Tapos ako naman po ang susunod na uuwi ng Pilipinas. Pero kung papalarin, baka sa Maynila na po kami magkita. Pero hopefully po, depende po sa schedule natin yan. At sa schedule nila, syempre. Pero sana, hopefully, So yun, masaya, pero mas maganda po sana kung magkita kami sa sa San Jose Occidental, Mindoro, kung saan po doon kami lumaki. Ang aming sinilangan. Yan, kaya lang mukhang malabo na doon kami magkita. Pero tingnan po natin, hindi natin masabi Anyway, yun. Ba't nandiyan ka na naman? Yan. Si Mahal na Reyna po, naliligo na po kasi po may pasok siya. At nagmamadali, mainit po ang ulo kanina. Gawa ng tinatawag niya pala ako, nasa washroom ako. Pag inom ko ng kape rito. Galit na galit. Abay, kanina niya pa raw ako tinatawag at dahil namang problema siya doon sa hindi niya alam kung paano bubuksan yung hood ng kanyang sasakyan. Naalala ko kasi yung itsura ni Mahal na Reyna kanina nung pumasok dito mula doon sa labas Lamig na lamig. Alam niyo po ba yung binuhusan na, yung sisiw, binuhusan mo na malamig na tubig. Tapos parang umaagos yung mga tubig na malamig sa sisiw na gano'n. Galit na galit po. Medyo natatawa lang po ako. Hindi ko po naipakita sa camera yung mukha niya kanina.
Nandito mo kasi kanina eh. Bagsak yung balikat, tapos sa galit na galit, nakaluwa yung dalawang mata. Sa galit. Tapos nung nag-vlog na po ako, siguro nahimasmasan po. Baka raw po makita yung nagagalit siya sa camera. Naluhan ako tuloy. Ayun, kaya medyo kumalma na po kanina nung nag-vlog na tayo sa labas ng bahay. Bye-bye daw. Ay, napasaya po ako ni Mahal Arena ngayong araw na to. Ay, sinipon. Tumulo sipon ko. Sayang, hindi ko nakuna ng video eh. Kasi nung kinuha ko yung camera, biglang siyang gumanon. Umayos po siya. Ay, anyway. Tara, coffee muna tayo. Ayos. Hatid na po natin si Mahal Arena dito sa labas. At ito po ay nakabihis na po siya. Yan, okay na Mahal Arena. Okay, kiss na mo na ang Mahal Arena sa napakaganda ko sa. Uy, naka-camera ka oh. Say hello. Say hello. Yung kita mo, sabi sa inyo eh. Pagka nakaharap yung camera, smiling face po yan. Ayaw mag-start. Aba, hindi ko alam. Pati ba naman yung pag-start ng sasakyan mo, tatanong mo sa akin, pambihira ka talaga. Makalis na nga rito. Ha? Ano? Kanina in-start mo na yun, di ba? Ba namang klase to si Mahal Arena. Oh, yan, nag-start. Ano ba yan? Bye-bye. Ha? Ano yan? Inutusan na naman ako ni Mahal Arena. Kakabit ko raw bukas yung handle ng manibela niya. O sige na, bye-bye na. Ingat ka. Hindi. So mga kinis, kung napapansin nyo, yung ating sinasyobe lang, hanggang dito lang. Yan, kasi yung hanggang doon lang mga kainags, tsaka hanggang doon. So yung the rest na yan, sa mga kapitbahay na natin yan. Yan po yung advantage pagka ang bahay mo ay hindi corner lot. Kasi pag corner lot po ang bahay mo, ang isosyobel mo, magmula dyan hanggang doon, paikot po ng paikot ng bahay mo yan. Malawak, malaki. So sa atin hanggang dyan lang Ha? Ano? Yung alin? Hindi, may susi ako. Meron akong susi. Yan, o nga naman Baka mamaya nailak ko yung pintuan wala akong susi rito, patay, tapos umalis si Mahal Arena. Nako, yari. Lalamigin ako rito sa labas ng bahay natin. Meron pa akong susi nandito. Yan, sige, ingat ka Mahal Arena. Tara. Naku, nakalak nga. Nakalak nga. Buti na lang may susi tayo. O nga pala. Bira yan ang sinasabi ko Kaya pala tinanong ni Mahal Arena. Pina-start ko po kasi yung truck natin kanina. Malamig po kasi kaya in-start ko muna. Tapos mamaya pag uwi natin, isasaksak na po natin yung black heater ng mga sasakyan natin. Malamig na po kasi. Ito nga pala naiwanan kong tubig kagabi Nag-yelo na Ayan, yelo na Lamig. Papasok po tayo ngayon sa trabaho. Dito na po tayo sa work. Ayan, kung napapansin nyo po in-scrape na yung mga snow dito sa parking ng trabaho natin. Ayan tapos hindi ko po muna sinaksak yung black heater natin kasi maganda naman yung araw ngayon. Mainit po ngayon Yan, tapos ayun yung Bulkang Mayon. Ayan, tapos yung Bulkang Mayon ng Edmonton, Alberta, Canada, mga kainag sa'yo, parang bulkan ibig sabihin yan malamig ang panahon, pero buti na lang nakasikat si haring araw. Ayan. At yan po, yung yellow, yung ice kung nakikita nyo, Ayan, Yan. Nako. Ang nakakatakot po nito, kasi natutunaw yung snow, hindi masyadong malamig ngayon. Tapos syempre pag nagtubig yan at lumamig uli ang panahon, yun po yung nakakatakot nagiging black ice katulad po ng ganyan Ayan. Madulas po yan. Ganyan Wala tayong makita rito. Parang ganito po Nako po. Parang ganyan.
Kita tayo mamaya. Uwian na tayo mga kainags, ano? Sarap ng uwian talaga. Iba talaga yung feeling ng uwian. Iba yung ngiti. Yan. Tapos maganda ang ating weather ngayon. Wala tayong snow na tatanggalin sa sasakyan natin. So syempre uwi na kaagad tayo. Wala nang cheche bureche. Yan. Ibig sabihin ng cheche bureche, wala nang tanggal lang snow. Diretso upo sa sasakyan, drive, uwi na tayo. Yan. Ayos. Meron palang deliveries dito Nako, mukhang nag-i-snow na naman mga kainags, oh. Nako po. Ilang araw lang na huminto yung snow, no? Tingnan niyo yung ating pathway, oh. Pag ito po ay hindi huminto ngayong araw na to, sigurado po ay magsho-shovel na naman tayo ng snow. Yan, nakasando lang po ako kasi nag-shadow boxing tayo sa basement natin. Medyo warm pa yung ating nararamdaman kaya hindi pa po natin nafe-feel yung lamig dito sa labas ng bahay natin, ano. Eto na po, nako po. Panginoon, maraming salamat po sa blessing. Yan, ang kakapal nung flakes ng mga snow mga kainags, ano. O, magsushovel na naman tayo ng snow nito mamaya. Ang bihira. Madulas na naman yung daan nito. Ito yung nakakatakot Pag nag-i-snow ng ganito at may pasok ka, nakakatakot ba? yung sasakyan kasi natin minsan pag napatapak doon sa madulas na bahagi ng snow mga kainags ay talagang yung dalawang aking pagkalalaki umaakyat sa aking lalamunan. Ang bihira naman, oh. Ay, so anyway, tara. Mamaya na lang tayo i-check yung mamaya natin i-check yung snow uli pagka papasok na tayo sa trabaho. Ay, salamat Panginoon, sana safe sa pagpasok mamaya. Yan, maglakad-lakad po muna tayo, no? Papakita ko lang po sa inyo yung Edmonton, Alberta, Canada pagka ganitong December na ngayong gabi, no? Siyempre sa Pilipinas, alam naman natin napakaraming Christmas tree, Christmas light. Dito rin po, ito po. Nakikita nyo sa likuran natin yung mga Christmas light na, no? Ito, may Christmas light na rin. Ayun. Yan, harap ko sa inyo yung ito. Meron na rin Christmas light. Yan, kaya lang tahimik po rito, no? Ngayon po ay alas 6 ng gabi. Yan, alas 6 ng gabi po, madilim na. At wala po tayo nakikitang mga tao, mga pakalat-kalat sa daan. Hindi po katulad sa Pilipinas, talaga naman pong maraming tao sa daan kapag ganitong oras. Masaya, maingay, maraming batang pakalat-kalat. Ayan, no? Christmas light, no? Meron din po kaming Christmas light dito. Ayan, pinagdiriwang din namin ng Pasko. Ang Paskong malungkot, ang Paskong boring. Boring na Pasko sa Canada. Yan, pangit mga pakinggan mga kainags, no? Pero yun talaga ang katotohanan Ang malungkot na Pasko sa Canada. Kapag nasanay po kayo sa Pilipinas na nagpapasko kasama ang family ninyo, tapos napunta kayo ng Canada, halimbawa naging temporary foreign contract worker kayo, ganitong Pasko na madadatnan nyo, sigurado po baka maiyak kayo na hindi nyo kasama yung family nyo, no? Minsan kahit nakasama nyo yung family nyo at dito kayo magpapasko sa Canada, unang Christmas nyo, maninibago po kayo, no? Although napakatahimik talaga dito sa Canada. Dito tayo, ayun mga kainis, ang ganda ng Christmas light doon, no? Mga Christmas light, ang gaganda, no? Buhay na buhay din. Ayan, ang ganda, no? Kita nyo? Maganda. Ayan. Papakita ko lang sa inyo mga kainags, ano? Ito, mayroon din mga Christmas light dito, magaganda. Yan, pabonggahan din. Ito, ang ganda rin ng decoration ng bahay na to. Naman talaga, nakakatuwa, no? Ganda ng kanilang Christmas decoration. Yan, marami pa rin dito mga kainags, ano? Yan, no? Dami, no? Yan pa rin, no? Sa kabila, ganun din.
Pero hindi katulad sa Pilipinas, talagang halos lahat ng bahay ay mayroong mga pailaw. Ay, ganda yun, oh. Tingnan natin doon mga kainas, ano. Ang ganda yung decoration niya rito, eh. Ay, teka lang, baka madulas kasi ito mga kainis. Baka madulas tayo sa dinadaan. Malibang tayo sa pinapanood natin, madulas tayo sa nilalakaran natin. Yan. Oh, ganda, no? Wow, beautiful. Kita nyo naman mga kainags, oh. Wow, beautiful. Ito mga kainags, oh. Ganda. Panalo, no? Oh, beautiful. Grabe, ang ganda nito. Oh, ito pang isa yung kapitbahay niya, no? Wow. Ho. Galing, grabe. Uy, mga rabbit, oh. Yan yung mga rabbit, kulay puti sila pagka winter. Pagka summer, kulay brown sila. Ayan, oh. Ayan. Nag-ano sila, nagko-camouflage mga rabbit. Yan, tapos dito, ito yung simbahang ano to, eh, Katoliko, no? Kaya lang, ano to, simbahan ng mga Vietnamese, Catholic. Diba, ganda, no? Ganda rin. So yan lang mga kainags, ano? Pinakita ko lang sa inyo yung Pasko ng Disyembre dito. Buwan ng Disyembre pala. Yeah. Na-frozen yung utak ko, eh. So don't forget to subscribe, click the like button po, leave your message, at maraming salamat po, at nilalamig na po ako. Hanggang sa muli po.